Ang topic po natin sa umaga pong ito ay the result of losing reverence for God. The result of losing reverence for God. At ang atin pong key verse ay nasa 1 Samuel 4:21. Pwede po ba tayong tumayo mga kapatid? 1 Samuel 4:21. Sabi po sa verse, she named the boy Ichabod, saying, "The glory has departed from Israel, because the ark of God has been captured, and because of the deaths of her father-in-law and her husband." Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po. Patuloy niyo po kaming basbasan. Amin pong panalangin, Panginoon, na ang salita po ninyo ay magpabago na amin pong perspective, magpabago po na aming pananaw sa amin pong pagsamba, Panginoon, sa inyo, sa amin pong paglapit po, Panginoon, sa inyo. Tulungan niyo po kami na maipamuhay po ang inyo pong salita. Ito po ang aming panalangin, in Jesus' name, amen and amen. Makakaupo na po tayo mga kapatid. So what's the big idea? Sa pag-aaral po natin, ito po ang ating big idea. Okay? Ang big idea po natin, when we lose reverence, we lose alignment with God's presence, power, and purpose. Ulitin po natin mga kapatid, ito po yung pinaka-big idea po natin. Pinakamalaking pag-uusapan po natin at may kinalaman po sa atin pong topic. When we lose reverence, we lose alignment with God's presence, power, and purpose. Ang brief background po nito mga kapatid, ang nation of Israel was there in spiritual decline. Meron pong spiritual compromise na nangyayari po sa bayan pong Israel. Though sila po ay tinawag po na bayan ng Diyos, okay? Bayan po sila ng Diyos, mahal na mahal po sila ng Panginoon, pinapaboran po sila ng Panginoon, but still, sila po ay namumuhay malayo po sa Diyos. Grabe po, di po ba, no? Parang hiyang-hiya ka naman kay Lord pagka ganito. Yung po bang mahal na mahal ka ng Panginoon, tinutulungan ka ng Panginoon, pinapaboran ka ng Panginoon, di ba? Pinapagaling ka ng Panginoon. So, ang dami pong bagay na tinatanggap sa Kanya because sabi nga po sila po ay bayan po ng Diyos, pero ang puso po nila ay malayo sa Diyos, malayo po sa Panginoon. Kaya po nasa spiritual compromise, nasa spiritual decline ang Israel. Idagdag pa po natin mga kapatid na even sa priesthood, mismo sa tabernacle, nangyayari po ang corruption. Ito pong si Pinehas at si Hophni na anak po ni Eli na siya po ang pangunahin pong priest that time, di ba? Siya po yung high priest, sila po yung promotor po ng corruption sa loob po ng tabernacle, sa loob po ng simbahan po mismo. So, ano po ang kasalanan po dito naman ni Eli bilang siya po ang high priest? Bilang high priest, hindi po ito lingid po sa kanya. Kasi po yung corruption, lantaran po itong ginagawa. Pero alam po ba ninyo na ito pong si Eli, parang isinara na lang po niya ang kanya pong mata sa mga kamalian po ng kanya pong anak. At hindi na po niya ito binigyan po ng pansin, hindi po niya binigyan ng advice, hindi po niya pinutol yung ginagawang kasalanan po ng kanya pong mga anak. Para po siyang bulag, okay? Para po siyang bulag. Kaya po sa 1 Samuel 3:13, tingnan po natin. 1 Samuel 3:13, babalik lang po tayo doon po sa mga verses po na yan. Sinabi ko sa kanya na parurusahan ko, meron na pong prophetic word. Sinabi ko sa kanya na parurusahan ko habang panahon ang sambahayan niya dahil sa pinabayaan niya ang mga anak niya sa mga ginagawa nilang paglapastangan sa akin kahit alam na nila ang tungkol dito. Alam po ninyo, pag pinag-uusapan po yung reverence, kakabit na kakabit po yan ng honoring. Di po ba? Dito po, tahasan yung paglapastangan ng mga anak po ni Eli na siya po ang high priest that time. Kaya po dito, meron na pong warning ang Panginoon, meron na pong prophetic word, meron din po yan kahit po sa 3:13, meron din po sa 1 Samuel 2:30. Actually, ito na po yung downfall ng leadership
ng pangunguna po nila bilang high priest. 1 Samuel 2:30, ako ang inyong Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nangako noon na kayo lang ang lahi na inyong mga ninuno ang makapaglilingkod sa akin magpakailanman bilang pari. Ngunit hindi na ngayon dahil pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit hahamakin ko ang humahamak sa akin. So ito na po yung downfall ng pangunguna po ni Eli at ng lahi po sana nakasunod po niya bilang mga pari sa Israel. So ang God ay magre-raise up ng new generation of leaders dahil po sila ay lapastangan, dahil sila po ay hindi nagpapahalaga sa Panginoon, okay? Hindi po napaparangalan ang Diyos sa buhay po nila. So by chapter 4 po mga kapatid, ito na po yung warning, and it was a warning that is about to fulfilled, okay? Actually po, salamat po dahil may salita na po ang Panginoon. Natatandaan po ninyo, nung tumayo po si Pastor Ben, sabi po niya, there was a time of silence, di ba? Wala pong silence, wala pong salita po ang atin pong Panginoon. Pero ito po, after many years, bigla pong may propeta na nagpahayag. At actually, in the form of prophecy, isa pong klase po ng warning para po sa kanila. So chapter 4, ito na po yung warning. And yung warning na po na ito mga kapatid was about to be fulfilled. And number 1, ang tanong po natin sa atin pong pag-aaral po mga kapatid ay papaano po kung mawala na ang resulta ng pagkawala ng pagpipitagan o pagpapahalaga sa Panginoon. Ano ang magiging resulta? Parang isipin niyo lang po mga kapatid. Halimbawa po yung church po natin, itong LVCC, nawala na po yung pagpaparangal natin sa Diyos. Hindi na po natin siya pinapahalagahan. Okay? Hindi na po natin siya ino-honor. Mayroon na pong dishonoring. Okay? May paglapastangan, maaaring hindi tahasan, pero sa atin pong galaw, sa atin pong mga desisyon, mukhang hindi na po talaga napapahalagahan ng Panginoon. Paglapastangan po yan sa Kanya. Ano po ang mangyayari po mga kapatid? So sa kanila, ito po ang nangyari, tapos i-relate po natin sa atin po sa kasalukuyan. Okay? So, ano ang pwedeng mangyari? Ano ang mga resulta? Number 1, defeat becomes inevitable. Defeat becomes inevitable. Hindi mo ba naman isama si Lord, di ba? Ano ibig sabihin po niyan? Ang pagkatalo, it will surely come. Ang pagkatalo, tiyak po yan na mangyayari. Magtataka po kayo mga kapatid, kaminsan yung mga tao, ang bigat-bigat ng problema, parang hindi mo maisip, hindi mo ma-imagine ang bigat ng problema, pero nakakatayo pa rin. So what's the difference? Ano po ang kaibahan po niya sa maraming mga tao? Mahalaga po kasi mga kapatid, sa laban po natin, kasama po natin ang Diyos. At yan po ay pagtatagumpay. Okay? Maliban lang po, kung turuan po tayo, may tinuturong lesson si Lord sa atin, na kahit kasama po natin siya, mukhang nakaranas po tayo ng pagbaksak. Baka meron lang po siyang gustong ituro. Pero alam po ninyo, oftentimes, most of the times, pagkakasama po natin ng Panginoon, sure po ang tagumpay. Can you say amen to that, mga kapatid? 1 Samuel 4:1 and 2. Kumalat sa buong Israel ang mensahe ni Samuel. Sabi nga po natin, merong panahon na pananahimik, pero ito na po, may mensahe na po muli ang Panginoon through the prophet Samuel. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Israelita at mga Pilisteo ng panahong iyon. Nagkampo ang mga Israelita sa Ebenezer at ang mga Pilisteo naman ay sa Apek. Sinugod ng mga Pilisteo ang mga Israelita at tinalo ang mga ito. 4,000 Israelita ang napatay nila. So sabi, kumalat sa buong Israel ang mensahe po ni Samuel. That is the major turning point in Israel. Biruin po ninyo, hindi po kayo nakakarinig ng propeta, hindi kayo nakakarinig ng word from the Lord, but ito na po, dumating na po yung salita po ng atin pong Panginoon. Okay?
However, mga kapatid, despite of all this, ang Israel po ay hindi nakikinig, okay? Hindi po sila nakikinig. And actually, nakipag-battle po sila, nakipagdigma po sila, hindi po nila sinik ang kalooban po ng Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, ang hirap po pagka po may pakikipaglaban, may mga decision po tayo, meron po tayong gagawin, tapos napaka-complacent po natin sa atin pong sariling lakas. Nahandon po yung confidence, okay? Ang tawag po natin dyan ay faithless confidence. Walang pananampalatayang tiwala sa sarili. Of course, parang hindi na nga po natin dapat ikabit yung faithless, no? Yung pong confidence na yan, pwedeng sabihin po natin, not in the Lord. Of course, pag-asa po natin yan sa atin pong sariling lakas. Ang mga Israelita, pwede po nilang sabihin siguro, bayan kami ng Diyos, no? Parang entitled kami sa maraming favor. Entitled kami talaga na manalo, magwagi sa labanan. Entitled kami na i-bless talaga ni Lord kasi bayan kami ng Diyos. Okay? Parang may assumption po tayo ng ganong klase po mga kapatid. Oh? Pero ito po, meron na pong salita ang Panginoon. Dito lang po makikita po natin, bakit hindi po sila lumapit po sa Panginoon? Bakit hindi po nila sinik ang Panginoon? Hello mga kapatid. Makikita po natin na ang puso po nila talaga ay disconnected po sa atin pong Panginoon. So it shows a disconnection between God's voice and being available at yung pong willingness po nila to listen. Yan po ang problema po mga kapatid. Di bali po sana wala yung salita ng Diyos talaga. Pero unahin niya ang salita ng Panginoon, you are not available to listen. You are not willing to listen. Yun pa yung isang matindi. Pwedeng available ka, pero you are not willing to listen to the Word of God. Alam po ba ninyo mga kapatid, isa po sa nakakagalit. Yan. Magalit naman tayo ng konti. Oh. Ang isa po sa nakakagalit po mga kapatid, yung mga humihingi po ng advice, tapos gusto po lang nilang marinig, yung gusto po nilang marinig. Diba? Diba may mga preconceived ideas po sila, tapos sasabihin sa inyo, paano po kaya ito, pastor? Paano po kaya ito, leader? Sabihin po sa iyo problema, pero ang gusto lang po talaga niyang marinig, yung gusto po niya, nabuo na po sa kanyang isip. So, hindi po yung nagsisik ng boses, ng counsel galing po sa inyo. Gusto lamang po niya magkaroon po ng kakampi, okay? Ng kaalyado sa kanya pong iniisip na problema at solusyon po sa kanya pong problema. Ito po, disconnected po sila sa Panginoon, hindi po sila available, at hindi po nila sinisik ang Panginoon, at they were not willing to listen. God's word is available, but they ignored it, okay? Hindi po nila pinahalagahan, binaliwala po nila. At yan po yung pinaka-risky, mga kapatid. Yung pong nahanyan ng salita po ng Panginoon. It is really dangerous na ang Panginoon ay nagsasalita, but you are very busy not to listen. At nagkaroon po ng digmaan, nagkampo mga Israelita sa Ebenezer, ang mga Pilisteo sa Apek. So alam po ba ninyo mga kapatid, yung pong Ebenezer, alam po ba ninyo meaning ng Ebenezer? Ibig sabihin yung kasapatan po ng tulong ng Panginoon. Pag sinabing Ebenezer, yung sinamahan ka ng Panginoon mula doon hanggang dito, that is Ebenezer. Yung hindi ka iniwan ng Panginoon, sapat yung kanya pong biyaya, yun po yung tinatawag po na Ebenezer. Ironically, mga kapatid, di ba? Very ironic po yan, na iyon ang ibig sabihin ng Ebenezer, doon po sila nagkakampo, pero hindi po sila nakaranas ng tulong po ng Panginoon. Sila po ay natalo. Ano po ang dapat po nating makita dyan? You can be in the right place, but with a wrong heart. Hello mga kapatid, gising pa po ba kayo? You can be in the right place, but with the wrong heart. Halimbawa, pupunta ako ng church, pero mali po yung aking puso. Tama yung lugar mo, pero mali ang puso. Kaya po, minsan sabihin po natin, may mga lapses din tayo. May mga lapses din naman tayo. Nagkakamali din, nabibigla din. Pero pag humarap ka talaga sa Panginoon,
Hindi ka makaharap sa Panginoon na may mga extra baggages ka sa puso. Tama po ba mga kapatid? Kayo ba perfect? Hindi ba kayo nagkakamali? Hello mga kapatid, nagkakamali po ba kayo? Parang hindi. Sige, ako na lang po. Ako na lang. Isisi niyo na lang po lahat sa akin. Ako na lang po ang nagkakamali. Ako na lang ang may mga lapses. Alam po niyo na kami po ni Ate Tess ay bumabiyahe, nag-traffic light, nag-red light, bigla akong tumigil, pangalawa akong sasakyan. Alam po ninyo yung mga barkada po nila Jake, di ba? Barkada po nila dyan na nagmumotor, tinabihan po ako. Okay, minsan silip-silip lang ako ng ganyan eh. Kasi mahirap kung wala ka namang pera laging pang pa-repair, talagang ingat na ingat ka, silip-silip. Tapos nalingat ako bilang bag. Meron pong bumalandra sa akin. Tapos binuksan ko, sabi ko, natamaan mo ba? Sabi niya, ano po, at isinakripisyo ko po yung tuhod ko. Sabi niya, yung tuhod ko po ang narinig niyo, tinukod ko yung tuhod ko at saka yung aking kamay. Sigurado ka, walang tinamaan. Sabi ko, kayo kasi, yan. Diyan na po yung mga lapses eh. Sabi ko, hindi mo maintay seconds na lang eh. Sabi ko, nakita mo na may motor, sisingit ka pa. Medyo naglaylo ako, naalala ko kasi si Jan. Sabi ko, baka magpa-cell group sa akin to mga ito. Malay natin, ma-meet po natin. Ito yung mama, nagalit, pastor pala to. Pero may mga lapses po tayo na ganyan mga kapatid. Pero haharap ka kay Lord. Diba, mananalangin ka ng midweek service. Lalapit po talaga tayo sa Panginoon. Kasi gusto po natin, meron pong honoring talaga kay Lord. Okay? Ito ba yung sinasabi po natin na pwedeng nasa Ebenezer ka, you can be in the right place, maybe you are in the church with a wrong heart. Ang nagmamatter po dito mga kapatid ay yung pong puso po natin para po sa Panginoon. Alam po ninyo, yung presence of God, hindi po nakatied yan sa location no? But to relationship. Ang atin po mga kapatid, ang presensya po ng Panginoon, hindi po yan nakatali sa lugar. Kasi ang God po natin ay everywhere present. Hindi po nakatali po yan sa lugar. Yan po talaga nakatied yan sa relationship po natin sa kanila. Sa Kanya. Sinugod ng mga Pilisteo ang mga Israelita at tinalo ang mga ito. So, alam po ninyo, ang Israel, nag-expect po sila ng victory. Meron pong possible assumption that they were chosen people, pero yung assumption po nila mga kapatid, hindi po ito nag-bless po sa kanila dahil punong-puno po sila ng pride. Ano po ang insight na makikita po natin diyan sa mga verses po na yan? So, being chosen people, hindi po yan nag-i-exempt po sa atin if you are disobedient to God. Ang mahalaga po, sumusunod po tayo sa Panginoon. Even people who are chosen can suffer defeat. Maniwala po kayo mga kapatid. Tayo po, para turuan po ng Panginoon, marami pong defeat na pwede po mangyari po sa atin. Kung tayo po ay nag-ooperate outside the will of God. Imagine po ninyo, 4,000 ang nalagas po sa kanila. Okay? At nagtatanong po sila mga kapatid. Ito po yung tanong nila, bakit tayo natalo? Nabasa po ninyo yan mga kapatid, yan chapter 4 po na yan. Nagtanong po sila, bakit ba tayo natalo? So maganda rin po yan mga kapatid. Sa atin po, mahalaga po na nagtatanong po tayo, bakit nangyari ang mga bagay na ito? Yan po kasi mga kapatid, naglilid po sa atin sa mas malalim na pag-analyze kung ano po talaga yung mga kadahilanan. So, every defeat, pwede po mag-turn yan into victory kapag na-realize po natin saan po tayo nagkamali. Number 2 po natin, ano po ang resulta pa kapag nawala po ang reverence sa Panginoon. Limbawa po, sabi po natin, tayo po collectively as a church, wala na po tayong galang sa Panginoon. Hindi na po natin siya pinapahalagahan, di ba? Bali, wala na po sa atin yung kanyang salita. Wala na po yung holy fear natin sa Panginoon. Wala na po yung pagsasaalang-alang natin sa spiritual na mga bagay. Ano po ang isa pong bunga nito? Ano po ang isang resulta po nito?
Empty religion replaces genuine faith. Empty religion replaces genuine faith. Ano daw mga kapatid? Dapat po may genuine faith tayo pero napapalitan na po ito ng empty religion. 1 Samuel 4:3, bakit hinayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Pilisteo? Yun na po yung tanong nila. Mabuti pa sigurong kunin natin ang kahon ng kasunduan. Sabihin nga po natin, kahon ng kasunduan. Alam po ba ninyo kung ano po ito? Ito po yung Ark of the Covenant. Kunin natin ang kahon ng kasunduan sa Shiloh para samahan tayo ng Panginoon at iligtas tayo sa mga kalaban. Okay? Ang tanong po nila, that is a right question actually. Tamang tanong po ito, bakit tayo natalo? Okay? But instead, ang problema po, instead of seeking the Lord's voice, instead of seeking the Lord's answer, mahanap po talaga nila yung sagot mula sa Panginoon. Ang hinanap po nila, they turn to spiritual ritual. Okay? Alam po niyo, yun yung problema. No? May kaanyuan ng kabanalan, pero wala po talaga yung true spirituality. Yung ritual lang. Instead na makipag-usap ka sa Panginoon, mas maganda yata isuot ko tong kwintas ko na may krus. Diba? Mas maganda yata dalin-dalin ko sa bag ko tong Bible. Baka may magic itong Bible na to. Diba? Di po ba? So, yun po yung inisip po nila. Kuhanin po nila, instead po na mag-confess, instead po na magkaroon po ng humility to humble themselves before God, hindi po ito nangyari. Sabi nila, kunin natin ang Ark of the Covenant. Ang mindset po nila, ang thinking po nila, dahil dala po nila yung symbol of the presence of God, this is a force na mananalo tayo. And actually, kahit po yung kanilang mga kalaban, ito po yung assumption. Noong nagsisigawan po yung mga Israelita, dahil dala na po nila yung Ark of the Covenant, sabi nila, ano yan? Tapos natakot po sila ng lubos kasi nalaman nila na handon yung Ark of the Covenant, dinala na po ng mga Israelita. Sabi nila, matatalo tayo. Kasi yan ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto. So nahandong kasi yung symbol po, yung Ark of the Covenant. Pero sabi nga po natin, kinuha lang po nila yung symbol of the presence of God. Nagpatuloy po sila doon po sa religious ritual po na ito. Instead of seeking the Lord, hindi po sila nag-repent, wala pong confession, hindi po sila nagpakababa before God. So, dala-dala po nila ito mga kapatid. So, nahandun lamang po sila sa external forms instead po na magkaroon po ng genuine connection to God. So, they had, sabihin na po natin, they had the right object, the Ark of the Covenant, pero meron nga po kasi silang maling puso. Sila po ay namumuhay pa talaga sa pagsuway po sa Panginoon. So they wanted victory, but they didn't want obedience. Sino po sa atin yung ganon, mga kapatid? Yung gusto mo lang pinagpapala ka lagi ni Lord, pero ayaw mo namang mag-obey. Di ba? Sino po sa atin yung ganon? Na gusto po natin talaga, Lord, paboran mo naman ako. Alam ko, anak mo ko. Alam po niyo, may mga wrong interpretation din po minsan ako sa Bible. Nung ako po ay nagsisimula pa lamang po sa aking spiritual journey bilang bagong mananampalataya. So naghahanap po ako ng trabaho. Ang assumption ko kaagad, Lord, pag pumila ako dito sa ina-applyan ko, malamang ako matanggap. Mukhang ako lang ang Christian dito. Diba ba? Minsan inaalam natin, mukhang ako lang naman ang Christian dito. So malamang ako ang matanggap. Bukod sa ako ang cute dito, diba? Iniisip mo na gano'n. Mukhang ako ang pinakamabait, baka ako matanggap. So ang assumption natin, lagi may pabor po tayo galing po sa Panginoon. Okay? So sila po, dala-dala po nila yung religious symbol po na yan. Iniisip po nila, makukuha po nila yung pabor ng Panginoon at yung tulong po ng Panginoon. Sino po sa atin may mga isipan po na ganyan? Without really obeying God, ang gusto lang po natin yung other side ng blessing po ng ating Panginoon. Hello mga kapatid.
Alala ko po dati, pag bumibili po ako, hindi pa po uso loto no, no? Kaya kay Maring Els na babanggit ko to sweepstake. Sabi niya, Pastor, yung sweepstake, ang tagal na niyan. Loto na po ang uso ngayon. Nahalata po tuloy yung edad ko. Noon dati po, bumibili ko na, hindi po talaga ako tumataya. Pero may mga pagkakataon, bigla ko naisip, sabi ko makabili nga one time. May napanaginipan kasi kung number, di ba? Nakapanaginipan ako ng ahas. Naku, sabi ko, 8 to 8. Di ba? Ay, nakapanaginip ka, di ba? May mga number nakatumbas. So, bumili po ako ng sweepstake. Sabi ko, inlagay ko po sa Bible ko. Inipit ko sa Bible. Dinadasalan ko po yun. At nangako ako kay Lord, Lord, pag tumama ako dito, papagawa ko yung church namin. Magdodonate ako talaga sa church. Grabe, paglabas po nung number, wala man lang tumama. Di ba? Sabi ko, wala din, di ba? Wala rin. So, baka po mga kapatid, parang umaasa po tayo sa mga ganon na may mga religious ritual po tayo na alam, pang paswerte, di ba? Parang yung Ark of the Covenant, idagdag mo doon sa mga ibang Diyos pa na meron ka para, ibig sabihin, lahat na sa pool mo, di ba? Lahat na pwedeng mapasa iyo, iba-ibang klaseng Diyos, tapos nahandun pa yung Ark of the Covenant, di ba? Kaya nga po ito, naagaw po ito ng kanila pong mga kaaway. So, it was a religion without relationship. O parang ritual lang po yan mga kapatid. Ritual without reverence. Walang paggalang po sa Panginoon. They wanted God's help but not God's holiness. Hindi tayo nagpapahalaga sa kabanalan po ng Diyos. Yan po mga kapatid, that's the danger of empty religion. Nagbibigay lang po ito ng appearance of faith, pero yung puso po naiiwan, di ba? Yung parang yung gesture natin, di ba? Tumataas po tayo ng kamay, hallelujah, praise God, sadyang kay buti ng Panginoon, di ba? Tutuwa po tayo, nagagagalak po tayo, nakikilos po tayo mga kapatid, di ba? Atin pong panlabas na bahagi ng katawan ay sumasamba sa Panginoon, pero naiiwan po yung atin po mga puso. So, yan po yung malungkot, yan po yung danger, yan po yung panganib. Kaya po, marami din po tayong tinatawag na lip service, di ba? At ang God hindi po nai-impress sa lip service, kundi po yung katotohanan ng atin pong puso. Isang puso na nakasurrender po talaga sa Kanya at nagbibigay po ng honor and glory. Number 3, ito na po yung last po natin, God's presence withdraws. Pagka po hindi napahalagahan ng Diyos, wala po tayong reverence sa God, wala na po tayong paggalang po sa Panginoon, nagwi-withdraw na po yung Kanya pong presensya. 1 Samuel 4:21-22, bago siya namatay, ikabod ang ipinangalan niya sa bata dahil sinabi niya, wala na ang makapangyarihang presensya ng Diyos sa Israel. Alam po niyo, nung, di ba, nakipaglaban sila, natalo sila. Nung matalo sila, sabi nila, bakit ba tayo natalo? Hindi natin dala yung Ark of the Covenant. So, dinala po nila yung Ark of the Covenant. Iniisip nila, nandito yung symbol ni God. Tutulungan tayo ng Panginoon. Okay? So, bit-bit po nila Hophni at ni Pinehas. Sila po na kinikilalang mga pari at the time. Pero napatay po sila sa panahon ng labanan at nakuha po sa kanila yung Ark of the Covenant. Literally, pati po yung symbol nakuha po sa kanila, nag-withdraw ng tulong ang Panginoon sa kanila. Meron naman po na hindi napatay, nakabalik po at ibinalita yung nangyari na napatay na po si Pinehas at si Hophni. Okay? Actually, itong pagkakataon na to, namatay na din po si High Priest Eli. Pero alam po ninyo, nung mabalitaan po ito ng asawa po ni Pinehas, alam po ninyo, hindi ko po alam hindi ko po talaga alam kung anong pakiramdam noong buntis. Kasi pabaog po ako baog po talaga.
So, hindi ko alam ang pakiramdam po ng buntis. Pero nung nakabalita po na hindi maganda, patay na yung asawa mo. So, parang nagkaroon ng pagli-labor, premature labor. At alam po ninyo mga kapatid, nanganak po siya. Alam po ninyo, pag nanganganak, dapat masaya. Tama po ba? Meron pong joy. Pero ito po, yung panganganak niya, merong grief. Meron pong kalungkutan. And actually, ang ipinangalan po niya sa kanya pong anak ay Ikabod. Okay? Ano po ibig sabihin ng Ikabod? Ikabod. The glory has departed. Umalis na yung glory, umalis na yung presensya ng ating pong Panginoon. This is heartbreaking. This is the darkest moment sa story po ng Israel. Ang isang bata ay pinanganak, not with joy but grief. Okay? Ikabod ang pinangalan sa kanya. Ibig sabihin, no more glory. The glory has departed. So, ang malungkot po dito mga kapatid, at sinasabi po nating heartbreaking, hindi lamang po sila natalo sa war. Hindi lang po sila natalo sa labanan. Na-capture pa yung Ark of the Covenant. Nahandyan din po yung pagkamatay ni Eli at ang kanya pong mga anak. Hindi lamang po iyon ang heartbreaking po dyan mga kapatid, kundi po yung presensya po ng Panginoon ay nawala po sa kanila. So, kung timbangin po natin mga kapatid, so meron po mga religious rituals, meron po religious activities, pero hindi mo maramdaman na yung presence ng atin pong Panginoon. Alam po niyo, pag nai-invite po ako, pumapasok ako sa mga churches, hindi naman po parang hinahanap mo talaga. Hindi naman yung parang sinisik mo talaga or kaya parang nagbibigay ka ng judgment. May mga churches po talaga, pagpasok mo, ramdam mo yung holy presence of God. Ramdam mo, narito talaga ang presensya ng ating Panginoon. Alam po ninyo, if you are discerning, malapit po talaga kayo sa Panginoon, nagpe-pray po kayo, mararamdaman po ninyo talaga yung presence po ng Panginoon. So, hindi na po ito may kinalaman sa pagkatalo po nila sa battle. Hindi lang po may kinalaman po ito sa mga kamatayan ng mga taong nangunguna po sa kanila. Pero ito po ay may malaking kinalaman sa pag-alis po ng presensya ng atin pong Panginoon. Hello mga kapatid, God's presence is not automatic. Hindi po ito automatic. It cannot be forced by rituals. It cannot be forced by symbol or tradition dahil sanay po tayong sumamba sa Panginoon. He is holy. Ang kailangan po talaga, lumapit po tayo sa Kanya. Meron pong pagbibigay ng honor. Kinikilala po natin ang Kanya pong kadakilaan. Kinikilala po natin ang Kanyang pagka-Diyos. Hindi po natin tinotolerate ang sin na meron po tayo. Hindi po tayo nagpapatuloy. Nagbibigay po tayo ng repentance at humaharap po tayo with holy fear sa atin pong banal na Diyos. Marami pong mga tao ngayon, no, sa panahon po natin, we still carry the ark. Kita naman po sa atin mga kapatid na tayo po ay mga anak ng Diyos. Pero kapag meron lamang po tayong religious routines, di ba? Anyo lang po ng kabanalan po yan. Meron lamang po tayong church attendance. Nakikita po, hindi naman po tayo nagmi-miss ng mga gawain. We have a Christian language. Pagkakausap mo ang isang Kristiyano, laging praise God, thank you Lord, hallelujah. Di po ba? Mabuti ang Diyos, God is good all the time. God. So napaka-spiritual na mga lingwahe. But without reverence to God, mamimiss po natin the very presence of God. At yan po mga kapatid, yung napakahalaga. Paano po ba natin maipapakita yung reverence po natin sa atin pong Panginoon? Ang reverence po natin sa Panginoon, mapapakita po natin how we treat ang araw ng Panginoon, how we treat the Lord's Day, the Sabbath Day. Mapapakita po natin ang atin pong holy fear, yung reverence, paggalang po natin sa Panginoon.
Paano po natin siya inuuna? Paano po tayo ka-committed sa worship? Ano po ang kalagayan po ng puso po natin when we hear the Word of God? Ano po ang kalagayan po ng puso po natin when we worship God? Talaga bang ito'y sumasamba sa Panginoon? Paano po natin sinusunod ang salita po ng Panginoon? Yan po ay pagbibigay po ng pagpupugay, paggalang po sa atin pong Panginoon. Tayo pong lahat mga kapatid ay tumayo. Pwede po sa tagal po natin bilang mga Kristiyano, we grow casually in the presence of God. Very casual na lamang po. Kadalasan po, pag naging casual, nawawala na po sa atin yung pong mataas na pagpapahalaga sa atin pong Panginoon. So this time mga kapatid, isettle po natin yung outward religion at palitan po timbangin po natin yan kung bakit hindi po natin maranasan yung presence ng God at hindi po natin maranasan yung glory ng atin pong Panginoon. So wag po sanang dumating na mag-depart yung pong holy presence of God. Kailangan po natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa pong paalala, let us not settle for outward religion. Let us come to God through repentance. Let us come to God with humility and reverent worship. May maayos na puso na sumasamba po sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa mga talata na amin pong natunghayan, mga talata na amin pong nakita, na magkasama po talaga yung repentance, yung paglapit po, Panginoon, sa inyo, merong regret about our sins, mga nagawa, na commit po namin mga kasalanan po sa inyo. Mahalaga po, Panginoon, yung kayo po ay lapitan po namin, pahalagahan, magkaroon po kami ng mataas na pagpapahalaga, meron po kaming pagpipitagan po, Panginoon, meron po kaming banal na takot po, Panginoon, sa inyo. Lord, ibalik niyo po sa puso po namin ito kung ito po ay nawala. Maging pangunahin po kayo talaga, Panginoon, sa buhay po namin. Salamat po kung ito po ang amin pong desisyon, yung holy presence po ninyo, Panginoon, ay patuloy po naming mararanasan, O God. At ito po, Panginoon, ay isang bagay na alam po namin magiging dahilan para lalo po kaming lumakad na nagtatagumpay sa amin pong buhay. Kami po ay patuloy na makapaglingkod na kayo po talaga ang naitataas. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.